Ang pinakadelikado talaga sa lahat ay ang kaibigan na fake. Iba ang sinasabi sa harap mo, iba ang sinasabi kapag nakatalikod ka. Yan ang fake friend. Mga taong dapat hindi mo kasama. Mga taong wala dapat sa buhay mo. Mga taong hindi dapat matagal na nag-i-stay sa buhay mo. Mga taong sana nga maiwasan sa buhay mo. Ang masakit yan, hinding-hindi o baka hindi mo mahuli ang taong ito. Hindi mo malalaman na sila o siya pala ang nagkakalat ng mga maling kwento tungkol sa iyo. Mga kasinungalingan na hindi mo malaman kung saan galing ang galit sa iyo. Kasi naman, ang babait ng mga to, kahit ang mga kwento ng mga to, laging nakapuri sa iyo. Mabait ka daw kasi, ibang klaseng tao ka daw kasi, mabait kang kaibigan at napakaswerte daw niya dahil nakilala ka daw niya. At kapag nakatalikod na, ayan na, start na ang mga kwentong may bahid ng katotohanan pero mas malaking part ang kasinungalingan. Mas maraming detalye ng hindi totoo at ito ang nagpapalala ng kwento. Iko-compare niya ang buhay niya at pagkatao niya. Dapat daw paniwalaan daw siya kasi daw close sa'yo. Close na close sa'yo. Again, gagamitin niya ang lahat na kinuwento mo sa kanya. Lahat ng mga bagay na na-share mo, gagamitin niya lahat. Pero, iba ang direksyon. Papunta doon kung saan siya ang bida, kung saan siya ang angat, kung saan siya ang naapi. Oo, tama. May pagka-traidor ang mga taong to. Mga two-face ang mga taong to. At sanay ang mga taong to sa mga sitwasyong nahuli mo na, babalik ta rin pa ang kwento. Parang ang marirealize mo, parang ikaw ang may diferensya. Ikaw ang mali. Ikaw ang may kasalanan. Sanay na sanay sa confrontation ng mga taong to. Kapag hinarap mo, gagawa pa ng mga eksena yung mga yan. Dadaldal pa ng kung ano-ano, ano-anong sasabihin, ano-ano mga sasabihin na hindi totoo. Minsan pa, paiyak-iyak na eksena ang mga yan. Again, sanay sila sa ganyan. Kaya nga napaka-importante na nagdadasal ka sa Diyos. At isa ito sa mga hilingin mo ang alisin ang mga maling tao sa buhay mo. Ang alisin ang mga taong traidor sa buhay mo. Hilingin din na protektahan ka din niya sa mga tao. Walang ginawa din kundi gumawa at magkalat ng mga chismis. Mga taong hindi mo kilala. Mga taong laging nagpaplano ng hindi maganda sa kapwa. At oo naman, kayang-kaya niyang alisin ang mga ganitong klaseng tao sa buhay natin para hindi na din sila makagawa at makapagkalat ng masama sa buhay natin at buhay ng ating pamilya. Sabi nga sa Psalm 55:21, His talk is smooth as butter, yet war is in His heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords.